you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, you know, and the way we know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Last, if ye had known me, ye should have known my Father also. And from henceforth, ye know him and have seen him. So, bago pa lahat, ay muli samahan niyo ako sa paghiling ng gabay. Hallelujah. Alam natin na maaring ang mga salita ng Diyos ay mababasa natin, mapapakinggan natin, pero kung walang banal na espiritu, sabi ng kasulatan, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Hallelujah. Glory to God. Makapangyarihang Diyos Ama na may akda ng mga salita. Hallelujah. Tunay na kami nagpapakumbaba sa umagang ito. Alam na walang kakayahan, walang magagawa sa iyong mga salita upang ipaliwanag ito. Ngunit ikaw ang nangako, Ama, sa pamagitan ng iyong banal na espiritu, na ikaw ang siyang magtuturo, ikaw ang siyang magpapaalala ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. So Lord, once again, hiniling namin ang banal mong espiritu na siyang manguna sa aming gawain sa umagang ito, na ikaw ang siyang patuloy na mangusap. Ang mga salitang ito, huwag mong hayaan, Ama, na maging patay titik sa aming mga buhay, kundi tulad mo na buhay na Diyos, ay ang mga salita mo rin ay buhay na manalaytay sa bawat isa sa amin. O God, hallelujah, ang lahat na ito ay aming pinapaubaya. Hallelujah, ang buong bahagi ng aming gawain sa araw na ito ay muli naming pinapaubaya sa iyo, na ikaw ang siyang manguna, o Ama. Hallelujah, ang lahat na ito aming binabalik sa iyo ang papuri, papasalamat sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga sa Panginoon. Hallelujah. At ganoon din sa mga kapatid ko sa Espiritu, sa dakong ito. At even sa mga kapatid na maaring nakatunghay sa pamamagitan ng internet o saan man dako makarating ang mga tinig nito, ay binabati ko kayo ng magandang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Glory to God. Bagamat mga kapatid ay kinakabahan, ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Glory to God na sa isang pribilehiyong ito na magamit sa pangusap ng salita ng Diyos. Pagkat naniwala ako na ito'y makakatulong sa bawat isa sa atin kung tayo ay nakakapangusap. Pagkat kasi pag ikaw nangungusap, mga kapatid, unang-una, ikaw na mismo ang unang maitutuwid. Kung magtutuwid tayo, unang-una, tayo na ang ituwid. Kaya isang kagalakan na bago kayo matuwid, kung may pagtutuwid ang salita ng Diyos, unang-una na po ako. Hallelujah. Yun ang pinapasalamat ko sa Diyos. Praise God na kasi magiging walang epekto, gaano man katotoo ang ating pinapangusap, pero kung hindi makita sa ating buhay, walang walang bigat. Glory to God. Para maging isang huwaran din, tulad ng minsan may nabasa akong paragraph, kaya we live what we preach. Kaya kung ang ating pinipreach, yun ang ating ipamuhay. Hallelujah. Glory to God. Una, maging matuwid na mangusap.
Yung ano mga kapatid, nakaraan, tunay, kung ako lang mga kapatid, ay talagang nangliliit ako. Kung sa akin lang, hindi ako makakatayo dito. Pero tulad ng inhemplo, madalas ihemplo ng mga kapatid yung daliri, na kung itong 5 daliri, bagamat may malaki, hanggang papunta sa maliit, kung magtutulong-tulong, anumang mabigat na bagay ay maaaring magiging magaan. Yun ang na, ano ng ating mga kapatid. Hallelujah. So, kung sa aking sarili mga kapatid, sa 5 daliring ito, ay alam ko kung saan ako na parte. Kasi pag dumating na tayo sa mga pag-sharing, inamin ko po na napakahina ko pong makakatch up, lalo na kung English na po ang napag-uusapan. Napakahina ko po sa wikang English, kasi nang nag-aaral pa ako ng high school, sa mga subject, yun po ang aking mahina. Sa math, medyo nakakaintindi rin ako konti, lalo na sa yung may mga figure sa geometry, na hilig ko po yun. Glory to God. Kaya mamaya siguro may magdodrawing tayo sa geometry mga kapatid. Hallelujah. Inamin ko po mga kapatid na so yung ibabahagi ko pala sa ngayon, I'm sorry mga kapatid, sabagay, introduction pa lang naman yung mga kapatid, yung things that are to be. Amen. Ang mga bagay na darating. Glory to God. Sabi nga ni Brother Mon, ang kapal ng ibabahagi mo. Siguro kinabahan siya dahil exhortation ay maikli lang ang oras. Hallelujah. Kaya kung ako rin, napakahirap i-compress ito mga kapatid, kasi nang i-mensahe ito ng ating kapatid na propeta ay 2 hours and 5 minutes. Pero i-compress natin. Kukuha lang tayo ng kunting mga bagay, kasi kung iisa-isahin natin ito, yung propeta nga ay umabot ng 2 hours and 5 minutes. So tapos ng ating oras. So sa exhortation ay maikli lang. At may binanggit din ako nang i-mensahe din ito ng ating nakakatandang kapatid, The Future Home, ay inabot ng 2 sesyon. Pero i-compress natin ito ng Diyos. Gusto ko lang magpahapyaw tungkol dito mga kapatid. Kung may nais kayong itanong, so ang mga kapatid ay patuloy nag-aanyaya ng mga pagtatanong mamaya sa Bible study. Glory to God. So, hallelujah. Alam ko mga kapatid kung saan ako napabilang doon sa mga daliri. Kaya kung ang mga hinahangaan ko nga magagaling mag-English, nakakapangusap, nakakapaglatag ng salita ng Diyos na nahimay-himay nila, pero nang tumatayo sila dito, Diyos ko, ako ay walang alam. Gaano pa kaya ako na nakita ko ang aking sarili sa 5 daliring iyaon? So, nakapangliliit. At kung yun ang titingnan ko mga kapatid, ay hindi ako makakatayo dito. Pero, ang nakakapa-encourage sa akin, gagamitin ko rin yung 5 daliring ito, mga kapatid, na kung maglilinis tayo, sorry for the word, hindi ako nagpapatawa mga kapatid. This is not the place of joking, sabi ng ating kapatid na propeta. Kung maglilinis tayo ng ating ilong, yung pinakamaliit ang napakainam gamitin. Sorry for the word, no? May gusto lang akong Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, maliit man tayo mga kapatid, kapos man tayo sa kaalaman, hindi ito walang saysay sa Diyos. May gamit ito sa Diyos. Amen. Hallelujah. At nag-i-encourage din sa akin, sabi ng kapatid na propeta, hindi niya magagamit yung duwag. So, kung maduduwag tayo, maaaring hindi tayo gagamitin ng Diyos. Alam natin na ang mga duwag doon sa Book of Revelation 22, ang kanilang parte ay doon sa dagat-dagatang apoy. No? Yun lang ipapyaw natin, pero may mga kasama pa yun doon sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. So, yun din, ayaw ko rin mapabilang doon, kaya
ito'y pinagkaloob ng Diyos bago pa dumating ang mga tumatayo dito ay naka-schedule at ang mga naka-schedule na yan ay hinihiling, dinudulog sa Diyos ng ating mga elders. Hindi ito linalagay dyan na basta-basta lamang. Hallelujah, ito'y dinulog sa Diyos upang ang gawain ito ay may pagpatuloy. At ako'y nagagalak mga kapatid, may mga kapatid tayong ilan dito na ngayon ko lang nakita. Kagabi, mayroong isa, pamangkin, kung hindi akong kakamali, pamangkin ni Brother Elmer, at may dalawa tayo ngayon ko lang nakita. Sister, kinagagalak kong na makasama namin kayo sa aming pagtitipon dagong ito. Alam ko na ang pagdalaw niyo mga kapatid ay hindi ito aksidente. By pre-plan, alam na ng Diyos, hallelujah, na makakasama namin kayo. Ito'y makasama namin kayo na tinugot ng Diyos na makasama namin kayo na parang walang purpose mga kapatid. May purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Hallelujah. At alam ko na ang Diyos ay sagana sa biyaya upang ipuno ang anuman ating mga desire sa umagang ito. Hallelujah. Pagkat patuloy siya nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, glory to God. Glory to God. Minsan, naalala ko yung nakaraang gawain natin, yung binahagi ng ating kapatid na second-handed robe. Hallelujah. May napulot akong aral doon kasi sometimes may nabanggit doon na the people, they alter the robe. Hallelujah. Minsan, yung robe ay binabawasan nila, dinadagdagan, in order to fit them. Hallelujah. Pero, hallelujah mga kapatid, yung robe ay eksakto na po ang sukat. Maaring tayo ay maliit, maaring tayo ay malaki, tayo na lang po ang mag-adjust. Hallelujah. Pagkat sinabi ng kasulatan na sa Revelation uli, 22, kung sino man ang magdagdag, sino man ang magbawas, ay aalisin ang kanyang parte sa aklat ng buhay. So, hallelujah. Kung tayo ay malaki sa robe, tulad ng ginagawa ng iba, di mag-reduce. Kung tayo naman ay maliit, ay mag-double time tayo. Hallelujah. Para we eat more. Hallelujah. Spiritual, mga kapatid, tayo ay higit pang pagsumikapan kung ano ang ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung gusto niya alamin natin ang kanyang mga kasulatan, ang kanyang mga palatuntunan, ay pagsikapan natin mga kapatid. Huwag nating pagsikapan na ang robe o ang salita ng Diyos ang mag-fit sa atin. Tayo ang magsikap upang maging fit sa robe kasi yung sukat ay eksakto na po. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, praise God. Amen. Balik na tayo mga kapatid sa text nating ginamit. Sa John 14, ito na mga kapatid. Ulitin ko yung pamagat mga kapatid. Things that are to be. Mga bagay na darating. Hallelujah. Glory to God. Pero, kukuha lang ko ng kunting bagay upang makita natin ang pamagat na ito, na ang pamagat ay ang mga bagay na darating. So, tulad ng nabasa natin sa John, sabi niya, He gone to prepare a place for us. Let not your heart be troubled. Now, He was talking to Jesus, mga kapatid. Said, now you believe in God, believe also in me. As you believe in God, believe in me, because I am the Son of God. It was easy. Sa mga Hudyo, mga kapatid, napakadali na nila maniwala to believe that
there was a great supernatural God, mga kapatid. Pero nang isipin nila na ang Diyos ay bumaba, hallelujah, and manifesting Himself through the person of His Son, Jesus Christ, God tabernacled in the body of flesh, ay napakahirap nila maunawaan. Hanggang sa ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Now He said, when you see my life ending, it's ending for a purpose. Sabi ng ating Panginoon Jesus ito. And I'm going away to prepare a place for you. Nangako siya, mga kapatid, na kung siya ay alis, ipaghahanda niya tayo ng lugar. That where I am, there you may be also. Na kung saan daw siya, nandoon din tayo. Hallelujah. Jesus is telling that this life is not ended in death. Hallelujah. Na sinasabi niya ito, na ang buhay na ito, mga kapatid, ay hindi ito magtatapos. Tulad ng minsan kaisipan ng tao, minsan may mga problema sila, naisip nila magpakamatay. Napakatapos, ang alam nila, pakatapos ng gawin nila yon, mga kapatid, kala nila pag namatay ang katawang ito, wala nang problema. So, mas malaking problema pa, mga kapatid. Kasi tulad ng ating napagsharingan, hallelujah, na sa yung dimension, na kung ang mamatay na makasalanan, may lugar siya na lalagyan. At yung makasalanan yung mamatay na sumusunod sa Diyos, o pinili ng Diyos, mga kapatid, may lugar din siyang kalalagyan. Hallelujah, na tinatawag nating paraiso. Samantalang doon sa fifth dimension, mga kapatid, doon pa lang sa lugar na yon may paghihirap na. Hindi pa yon ang lake of fire, mga kapatid. Hallelujah. So, maling kaisipan po, mga kapatid, yon. Nakakala nila pag namatay itong katawang ito ay wala nang problema. So, masakla pa ang aabutin nila, mga kapatid. Glory to God. Amen. So, tulad ng mga kapatid, nang banggitin ni Propeta Isaiah, mga kapatid, na a virgin shall conceive sa Isaiah 7:14, ay kahit basahin natin, mga kapatid, sa Isaiah 7:14, na ang isang birhen ay maglilihi. So, kahit hanggang sa ating panahon ngayon, ay napakahirap ito matarok kung paano ito nangyari, mga kapatid. Pero sa mga pinili ng Diyos, hallelujah, ay hindi ito mahirap. 7:14, amen. Hallelujah. Kaya't ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Doon sa Isaiah 9, sapagkat sa atin, sa 6, ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ipinanganak na isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, sabi ng kapatid na propeta na si Isaiah ay hindi niya ito maunawaan kung paano ito magaganap. Pero tulad ng sinabi ng kasulatan na walang ibang gagawin ang Diyos kundi ihahayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Hallelujah. Kaya, hallelujah. At nangyari ang propesiyang ito, mga kapatid, nang bago isabi ni Propeta Isaiah, sabi ng ating kapatid na propeta, and it was 800 years before that event come to pass. Ay umabot ito ng 800 taon bago pa naganap. So,
because He promised that He would do nothing until He revealed it into His servant, the prophet. Sa Amos 3:7. Hallelujah. Kaya, nangako ang Diyos, mga kapatid, na gagamit siya ng mga propeta in order na ma-reveal ang kanyang mga tinago o lihim. Hallelujah. Kaya, kailangan natin, mga kapatid, sa panahong ito, ang kapahayagan, revelation. So, the first-hand revelation, mga kapatid, comes from the prophet. Hallelujah. Maliban na gumamit siya ng propeta, hallelujah, sa huling kapanahonang ito, ang mga lihim na ito, sa huling kapanahonang ito ay mananatiling lihim. Pero salamat sa Diyos na gumamit siya ng lingkod na propeta upang ang mga lihim na ito ay maihayag sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tulad ng sinabi ko na kanina, we are all pre-planned by God. So, hindi aksidente ang pagpunta ng mga brother dito na ngayon lang natin nakasama. Dati pa, sa kaisipan ng Diyos ay dati niya nang alam ito. Nothing happened by chance with God. Hallelujah. He knows all about it. Hallelujah. Alam niya na ito, mga kapatid. And the whole program of the whole church is built upon divine revelation. Hallelujah. Sa Matthew 16:14, hallelujah, basahin natin, mga kapatid. Sinabi niya kay Pedro na mapalad ka, Pedro. Hallelujah. Anak ni Jonas, na sa laman at ng dugo ay, basahin natin, mga kapatid, 16:14-18. Amen. At sumagot, praise God, nang nagtatanong ito ang ating Panginoong Diyos kung sa mga alagad, kung ano ba talaga ang sabi ng ilan sa kanya. Ang sinabi ng iba, ang ilan si Juan Bautista, at ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sa mga apostol siya nagtanong. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So, alam natin, ang tinutukoy dito ng ating Panginoon na sabi niya, upon this rock, I will build my church. So, sa atin ang napagsiringan na ang rock dito, mga kapatid, ay revelation. Upon this revelation, I will build my church. So, glory to God na hindi pinagkait sa atin ang kapahayagan. Hallelujah. Yun. Dun sa paragraph 41, sabi ng kapatid na propeta, I don't believe that a person just happened to be here by chance. So, talagang dati niya nang alam even ang ating mga pagtitipong ito. Alam nila ang nasa puso natin, alam ng Diyos ang nasa puso natin, at siya ang may karapatan upang ipuno ito sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Mababasa natin, mga kapatid, tulad ng sinabi ng Panginoon, sabi niya doon sa nabasa natin sa John, na I will go and I will prepare for you. I will prepare a place for you. Na doon sa mabasa natin 2 Corinthians 5:1, sa niya, if this earthly tabernacle of our dwelling, if it perish, be dissolved, we have one already waiting. Hallelujah. If our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God. Yun ang prepare ng Diyos sa bawat isa sa atin. A house not made with hands,
but eternal in heaven. So, hallelujah. Yun ang mithi natin even sa 8:30 nating mga panalangin. Ito ang hinihiling natin na katawan, mga kapatid. Hallelujah. Pagkat ang katawang ito, mga kapatid, talagang nag-groan, napakahirap. Hallelujah. Even sa ating mga kalagayan sa ngayon, I think even sa trabaho, mga kapatid, halos hindi mo alam, tulad ng sabi ng ating kapatid, kung saan kalulugar. Hallelujah. Napakahirap nila pakisamahan. So, dahil sa katawang ito, mga kapatid, hindi ito ang katawan na i-prepare ng Diyos sa bawat isa sa atin, kundi sabi ng kapatid na propeta, ang katawang ito is a priest house. Hallelujah. Tulad ng sabi ng ating kapatid, narinig ko, na ang katawang ito pala, mga kapatid, ay may cancer. Naka-built-in na yung cancer. So, tunay na pag humihina na ang mga cell na lumalaban dito, mga kapatid, yun ay mag-aatake na. Pagkat ito'y sinabi ng kapatid na propeta, it is a pest house. So, ano man ating gawing pag-alaga nito, mga kapatid, talagang ito'y magkakasakit. Hallelujah. Kaya, ang ninanasa natin, mga kapatid, yung katawan na hindi gawa ng kamay, kundi ang gawa ng Diyos na nandoon sa langit, mga kapatid, na dapat magka-reserba ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Magkaroon tayo noon. Hallelujah. Tulad ng halimbawa, pupunta tayo ng hotel, kung wala tayong reserba, mga kapatid, maaaring pagpunta mo doon, full na. So, I'm sorry, full na. Wala ka ng lugar para dito. Kaya, sa ngayon pa lang, mga kapatid, dapat magka-reserba tayo. Kasi kung wala tayong reserba, mga kapatid, sa lugar na yaon, mga kapatid, hallelujah, sabi ng kapatid na propeta, basahin ko, is God, I'm sorry, mga kapatid, gusto ko lang sabi niya, did you have a reservation? Dapat, sabi niya, if you go to the hotel and say, we have a reservation, sabi niya. Pag pumunta tayo, halimbawa, gusto nating mag-check-in sa hotel na wala tayong reservation, tatanungin tayo ng nakabantay doon, did you have reservation? Sabi niya, well, I'm sorry, everything is filled up. Kung wala tayong nakareserba doon, mga kapatid, sabi ng kapatid na propeta, you're out in the cold because you failed to make reservation. And if you come to the end of your life journey, hallelujah, without reservation, there'll be no one there to meet you. Walang sasalubong sa iyo, mga kapatid, kundi, sabi niya, you'll have to step up into a dark eternity where there will be screaming and weeping and wailing and gnashing of teeth. You can get into that city. Because you have not got reservation. You must have them to enter the city where Jesus has gone to prepare for you. So, yun ang nais ng ating kapatid, mga kapatid, na dapat mapunta tayo doon sa lugar, sa syudad na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi kung hindi, wala tayong reserba, mga kapatid, doon sa city na yun, mga kapatid. Sabi ng kapatid, hallelujah, there be no one there to meet you. Hallelujah. Kundi, ang naghihintay sa kanila, mga kapatid, dark eternity where there will be screaming and weeping and wailing and gnashing of teeth. Hallelujah. Ito'y mga bagay na darating, mga kapatid. Minsan, mga kapatid, ng nakaraang linggo, may nababalitang the end of the world. At narinig ko yun sa aking kasama na Purman, mga kapatid. Sabi niya, wala daw, ang mga Nepal daw ay hindi nagsipasok ngayon. Kasi the end daw na daw of the world.
Sabi niya, magdidilim daw, ang araw daw ay pupula, sabi niya. At marami pang siya binanggit at totoo man naman po. Totoo naman ang naisulat yun mga kapatid. Pero ang hindi lang totoo doon, yung binigyan nila ng pizza buwan. Hallelujah. At nangyari nga ang mga pizza na yun ay hindi naman naganap. Hallelujah. So, kasi ang alam natin mga kapatid, alam din nila na ang pagpunta daw ng Panginoon dito ay tulad ng isang magnanakaw, walang nakakaalam. Sabi ko, totoo naman. Sabi ko, even ang anak ng Diyos, hindi niya alam. Even ang anghel, kundi ang Ama lamang. So, yung nakita lamang natin dito mga kapatid, ito'y isang tulad ng narinig ko sa ating kapatid, naniniwala din ako, na ito'y isang mga paraan ng dyablo o trick. Sa ating hallelujah, bilang mga agila, nakita na natin ang huli nito mga kapatid. Ito'y ginagawa ng dyablo, isang trick na kung halimbawa banggitin man natin ang mga propesya na nasa dito, napakahirap na nila paniwalaan. Hallelujah. Yun isang paraan o technique ng dyablo. Hallelujah. Pero naniniwala tayo mga kapatid na even ang mga hindi ipinasulat na ipinahayag sa pamagitan ng propeta bilang mananampalataya, hallelujah, naniniwala ako mga kapatid na ito'y magaganap. Hallelujah. So, sabi ko sa aking foreman, sabi ko, totoo naman yung magaganap. Pero, hallelujah. Pero sabi ko, hindi natin alam kung kailan. So, yon. At nakita ko mga kapatid, tulad ng sinabi ng ating kapatid, ito'y mga gawa ng dyablo din mga kapatid, upang kung magbanggit man tayo ng mga salita ng Diyos, kasi nasusulat yon pero hindi naganap. Gaano pa kaya ang hindi nasusulat na ating banggitin mga kapatid? Pero naniniwala tayo sa Book of Revelation na talagang may mga salita ang Diyos na hindi pinasulat. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, the body is a feast house. Sa body ng ito mga kapatid, naroon yung lust, sickness, death. It is not the house that He's going to prepare that. Ito hindi ang katawan, hallelujah, na pre-preparar ng Diyos doon sa langit mga kapatid. Hallelujah. This is the feast house. Hallelujah. But the other is called my Father's house. I'll go and prepare a place for you. Take you out of this feast house and deliver you into the Father's house. Ito'y pangako ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Alam natin na ang mga salitang ito, hallelujah, sinabi ng Diyos na siya'y alis. Hallelujah. He prepare a place for us. Hallelujah. And sabi niya, pag nakaprepare na siya ng lugar dun sa langit, ay muli siyang babalik. Hallelujah. At yun ay ating paniniwalaan sa ngayon. Di tulad ng mga katha lamang mga kapatid, binibigyan pa nila ng pizza buwan, pero hindi naganap. Ito, maniwala ang tao sa hindi. Ang mga salitang ito ay hindi lilipas mga kapatid. Hallelujah. Kundi ito'y magaganap. Hallelujah. Na sabi ng kapatid na when this millennium is over, there will be a renovation. Hallelujah. Sa lugar na ito mga kapatid. Tulad ng nasabi natin doon sa mababasa natin mga kapatid sa 2 Peter. Di ako nagkakamali. 2 Peter. Amen. Second Peter 14, 3:14, sabi niya, kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay
sikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Pagkat sabi ng kasulatan, as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. As your Father in heaven is perfect, be ye perfect also, mga kapatid. Kasi ang lugar na yon ay perfect. Hallelujah. Walang makakatahan doon na hindi perfect. Hallelujah. Na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinood ng ating Panginoon ng pagliligtas na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Hallelujah. Ito basahin natin sa 7 mga kapatid, 3:7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, hallelujah, at ang lupa itaas-taas natin. Yan. At magsisipagsabi sa 5. Sapagkat sadyang nilimot nila na mayroon sang kalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig na sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamagitan nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Sa pamagitan ng ngayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy. Kaya ang sabi nila na ito'y magdidilim, hallelujah, ang araw ay hindi magbibigay ng liwanag, ito'y magaganap, mga kapatid. At ang sabi pa dito, sa pamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Hallelujah. Yung pala mga kapatid na lagim-lagim na mga kaganapan na ito mga kapatid ay iningatan talaga sa apoy at itinaan sa paghuhukom at paglipol sa mga taong masama. Pero yung mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos, sons and daughter of God mga kapatid, may lugar siya na inihanda mga kapatid na kung saan wala ng karamdaman, wala ng problema. Hallelujah. Wala ng pangangailangan mga kapatid, kundi ang satisfaction mga kapatid ay maranasan natin. Datapat huwag ninyong kalimutan. Amen. So, naitaan talaga pala noon ang sanglibutan ay nilipol sa pamamagitan ng apoy, ng tubig, pero sa huling kapanahon ng ito mga kapatid, ito ay naitaan sa apoy. Hallelujah. So, ito yung mga bagay na darating mga kapatid. Hallelujah. Pero, ang Diyos nangako sa atin ng isang lugar, hallelujah, na hindi gawa ng kamay, kundi gawa ng Diyos mga kapatid. Hallelujah, na wala ng problema, wala ng sakit, wala ng pangangailangan, kundi nandoon na mga kapatid, ipupuno ng Diyos sa bawat isa atin. At ang naroon doon mga kapatid ay eternity, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang mahirap kung hindi ka mapasama doon ay eternity din, hallelujah, ng kahirapan. Hallelujah. Kaya hanggang sa ngayon, patuloy na tumatawag ang Diyos sa lugar na yon upang ang bawat isa sa atin ay doon tayo magnasa, na doon tayo ay maparoon, mga kapatid. Na sabi niya sa katapusan ng mundong ito, sabi ng kapatid na propeta, there will be a renovation, mga kapatid. Amen. Sahin ko mga kapatid. At mamaya i-doing natin kung ano ang lugar na ating nadadalan sa atin ng lugar lugar na dadalan sa atin ng Diyos. Hallelujah mga kapatid. Amen. God.
Amen. Sige. Sorry mga kapatid. Amen, sabi niya. When this millennium is over, God's going to give the world a baptism of fire. Hallelujah. It's going to blow the whole thing up. The heavens and earth will be on fire. Peter said, hallelujah. And the things will have a baptism of fire. Renovation of whole things. And there'll be a new heaven and a new earth. Yung mababasa natin doon sa Revelation mga kapatid na bababa ang bagong langit at ang bagong lupa galing sa Revelation 10:21 mababasa natin mga kapatid. The heaven and earth will be on fire, Peter said, and the things will have a baptism of fire, renovation of the whole thing. And then there'll be a new heaven and a new earth. Basa natin doon sa whole chapter ng Revelation 21 mga kapatid. Hallelujah. And where dwelleth righteousness, that where we are, we have become a mortal being, from time being to eternal being. When the word of God let our soul, and we become sons and daughters of God, with the attribute, the genes of God in us to be sons and daughters of the Father God in heaven, crying, Abba, Father, my God, in my Father's house. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Glory to God. So, gusto ko visual aid sa inyong mga isipan, lalo na sa mga maaring hindi pa na katunghay o hindi pa ng aming mga napagsisiringan sa mga nakaraan, itong bagong langit at ang bagong lupa. Hallelujah. Na garawan natin mga kapatid. Sa tulong ng ating kapatid ay nagpagawa tayo nito. Hallelujah. Glory to God. Na dati mga kapatid, ang earth sa ngayon mga kapatid ay below. Sa darating mga kapatid, sabi ng kapatid na propeta, ay magkakaroon ng renovation. Hallelujah. So, sa katapusan, mga kapatid, na kung saan doon niya dadalhin ang kanyang mga anak na lalaki at babae mga kapatid, ganito na ang magiging hugis ng earth. At sabi ng kasulatan, ang sukat nito, bread ay parehas at ang taas nito ay parehas. So, may nakita tayong palabas dito noon na ininterpret ito ng mga denomination, ang pagkahugis nila ay square. Kasi kung babasahin natin yung Revelation mga kapatid, wala tayong talagang hindi magbivisualize magbivisualize sa atin ang ganitong hugis. Pero sa tulong ng ating propeta na ginamit sa huling kapanahunan, hallelujah, tunay na ang kanyang mga lihim ay kanyang inihayag sa kanyang lingkod na propeta. At dahil sa hindi sa itinataas natin ang ating propeta mga kapatid, kundi yung gumamit na yung Diyos na gumamit sa ating propeta mga kapatid. Na even ito mga kapatid sa Pilipinas, nang nandoon pa ako, narinig ko lang ito pero hindi ko mabigyan din dahil narinig ko lang. Even siguro ang napakinggan ko ay napakinggan din lang niya. Pero nang ito ay ating mabasa at maunawaan, hallelujah, sa tulong ng mga ay basahin natin sa Revelation.
ay may 12 pinagsaligan. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ng tambo ng bayan ay 12,000 estadyo, 12,000 estadyo ang haba at ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Yung breadth Sana, the city, itong Holy City, the city doesn't rest on the top of the wall. Cause the city 1,500 miles like the gate of the old Jerusalem. Set a name of an apostle, and did not Jesus said, you'll sit on the 12 thrones, judging 12 tribes of Israel, who sit at the gate of the top of the world, top of the chart, top of the Mount Zion, and all of up the sabi, yung nakita natin na square, sabi niya, kapatid, pag dinawin niya ito, it don't right up, halimbawa, it don't right up and
na sabi ng ating kapatid, with all seeing eyes. Hallelujah. Glory to God. It got the pyramid with the all-seeing eye on the top of it. So, makikita natin ito mga niya mga kapatid na ito'y nailihi mga kapatid. Sabi niya, sa lugar na ito mga kapatid, na pag-share samantalang kami matagal na panahon bago ginugol bago namin ito nalaman. Hallelujah. It is given to know the kingdom of God. Kundi ihahayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang lingkod na Diyos. Hallelujah. Glory to God. Mga Panginoon, kundi maliban na ihayag mo ito sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang, Lord, sa iyo na ang aming paglilingkod sa iyo ay hindi mauuwi. Pinagagalak namin na marinig mo